Ang pelikula ay nagsisimula sa karagatan bilang isang submarino ng Russia, ang Sevastopol, ay nagdadala ng isang lubhang mapanganib na aparato sa computer sa ilalim ng tubig. Ina-access ang device gamit ang isang espesyal na cross-like key na nahahati sa dalawa. Napansin ng mga tripulante na sakay ng submarine na tila isang submarino ng kaaway sa malapit na naglulunsad ng torpedo sa kanila. Nagpaputok sila ng sarili nilang mga torpedo, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagulat ng matuklasan ng parehong iba pang mga sub at ang kanilang mga torpedo ay nawala, na parang wala sila roon. Ang sariling torpedo ng mga tripulante ay bumalik sa kanila at sinira ang sub, na pinatay ang buong crew na nakasakay. Si Ethan Hunt, Tom Cruise, ay binisita ng isang baguhang ahente ng IMF na nagdala sa kanya ng kanyang bagong mission log sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging isang food delivery worker. Direktang nagmumula ang misyon mula sa direktor ng IMF na si Eugene Kittredge, Henry Czerny, na nagpaalam kay Ethan ng susi at ginagamit ito para sa isang bagay na posibleng maging sakuna. Binanggit din ni Kittredge na si Ilse Faust Rebecca Ferguson ay tila naging rogue at nagmamay-ari ng kalahati ng susi at mayroong bounty sa kanyang ulo para sa $50 milyon. Idinagdag niya na ang misyon ay nagsasangkot ng isang tao mula sa nakaraan ni Ethan, ang taong dahilan kung bakit siya sumali sa IMF. Pumunta si Ethan sa disyerto sa Namibia kung saan nagtatago si Ilsa. Inalerto niya ito sa kanyang presensya bago hinabol ng isang grupo ng mga mersenaryo si Ethan sakay ng kabayo sa gitna ng sandstorm. Sinundan ng mga mercs si Ethan sa hideout ni Ilsa, kung saan nilalabanan sila ng dalawa gamit ang kanilang mga baril hanggang sa lumitaw na si Ilsa ay nabaril ng mamamatay. Nakipagpulong si Kittredge sa isang pinuno ng iba't ibang ahensya ng Panactic na kilala bilang The Community na pinamumunuan ni Director Denlinger, Cary Elwes. Nag-uulat sila sa computer device na kilala bilang The Entity, na mabilis na natututo sa sarili at nakakaramdam, na nasangkot sa ilang mga infiltration sa network, kabilang ang Russian sub. Sabi nila hindi masisira ang The Entity, kaya ang best bet nila ay kontrolin ito. Binubuo ni Kittredge ang IMF, kung paanong si Ethan, na nakabalat kayo, ay gumagamit ng knockout na gas upang mawala ng kakayahan ng lahat maliban kay Kittredge, na nagbibigay sa kanya ng sarili niyang maskara. Alam ni Ethan na inilagay ni Kittredge ang bounty kay Ilsa, ngunit ang isang flashback ay nagpapakita na siya ay buhay pa at ibinigay kay Ethan ang kanyang kalahati ng susi bago tumakas. Binabalaan ni Kittredge si Ethan na anuman ang papasukin niya ngayon ay hindi katulad ng anumang naharap niya. Pagkatapos ay gumamit si Ethan ng maskara ng Kittredge upang makaalis siya sa gusali, at binaril niya si Kittredge gamit ang isang tranquilizer dart. Nakipagpulong si Ethan kina Benji Dunn, Simon Pegg, at Luther Stick L. Ving Rhames, para talakayin ang The Entity at isang plano para mahuli ang sinumang responsable para dito. Nalaman nilang may bumibili na kukuha ng susi sa isang paliparan sa Abu Dhabi. Samantala, isang ahente sa The Community na nagngangalang Jasper Briggs, Shea Wiggum, at ang kanyang partner na si Digas, Greg Tarzan Davis, ang humahabol kay Ethan. Dumating ang trio ng IMF sa paliparan para sa kanilang misyon. Sa tulong ni Benji at Luther, nagawang linlangin ni Ethan si Jasper na habulin ang mga maling lalaki sa pamamagitan ng pakikialam sa kanilang video surveillance. Natapos si Ethan sa pagsunod sa isang babae na nagngangalang Grace Haley Atwell, na dumukot sa kabilang bahagi ng susi. Naabutan niya ito at pinilit na dumaikit sa kanya pagkatapos nilang malaman na patay na ang bumibili, pinatay ng isang misteryosong mamamatay tao na kilala bilang Paris, Clementieff. Sinusubukan nilang malampasan si Jasper at ang kanyang mga kasamahan habang napansin ni Benji ang isang mahiwagang bagay na papasok sa luggage department. Tinulungan siya ni Luther na subaybayan ito at malaman na ito ay isang bomba na nag-a-activate at maaari lamang i-disable sa pamamagitan ng paglutas ng mga bugtong o pagsagot sa mga personal na tanong, at alam nito kung kailan nagsisinungaling si Benji. Nag-iwan pa ito ng mapanuksong mensahe kay Benji, "You are done." Kapag natigil si Benji sa huling tanong, may ilang segundo pa, tumingin siya sa ibaba at napagtanto na ang code ay dapat na baybayin ng "good luck" at pagkatapos ay nalaman niyang walang laman ito. Pagkatapos ay nawala ng pag-asa si Ethan kay Grace matapos niyang makita ang isang misteryosong lalaki na kilala lamang bilang si Gabriel Isay Morales, na pagkatapos ay tila naglaho sa hangin. Pagkatapos ay hinanap ni Jasper at Digas si Ethan at hinabol siya sa paliparan, ngunit nagawa niyang makalayo. Matapos makita si Gabriel, sinabi ni Ethan kina Luther at Benji na tatapusin na nila ang misyon. Sinusubaybayan ni Ethan si Grace sa Roma, kung saan siya dinakip ng mga pulis na may maraming pekeng pasaporte at pagkakakilanlan na hinahanap sa buong mundo para sa maraming krimen ng pagnanakaw.
Nagpanggap si Ethan bilang kanyang abogado at nalaman niyang kinuha si Grace ng hindi kilalang third party para makuha ang pangunahing kalahati. Habang sinusubukang lumabas ni Ethan, nakahanap si Grace ng paraan para makalayo sa kanya. Ang dalawa ay natagpuan ni Paris na tinugis sila kasama ng mga awtoridad. Isang habulan ang naganap sa buong Roma na pinilit sina Ethan at Grace na maghanap ng ligtas na sasakyan ng IMF, ngunit nasusubaybayan pa rin sila ng Paris. Pagkatapos ng ilang malawak na pagmamaniobra, muling tumakas si Grace mula kay Ethan. Nakipagkitang muli si Ethan kina Benji, Luther, at Ilsa, habang tinatalakay nila ang The Entity at Gabriel. Bago sumali si Ethan sa IMF, pinatay ni Gabriel ang isang babaeng malapit kay Ethan na nagngangalang Mariela Garriga. Nag-aayos sila para pumunta sa isang party sa Venice kung saan dadalo si Gabriel. Sa party, hinanap ni Gabriel si Grace at dinala siya kay Alana Mitsopoulos, White Widow, Vanessa Kirby. Nahanap din sila ni Ethan at Ilsa, nalaman na si Alana ang may isa pang mahalagang kalahati at siya ang kumuha kay Grace para hanapin ang kalahati. Nakipag-usap si Gabriel sa The Entity at kung paano nalaman ni Alana kung bakit kailangan nilang dalhin ang susi dito. Ang Entity ay tila omniscient at alam ang ilang mga resulta ng mga kaganapan. Sinabi ni Gabriel na si Grace o si Ilsa ay mamamatay bago maihatid ang susi. Sa kabila ng pagsisikap ni Ethan na kumbinsihin siyang huwag makipagtulungan sa kontrabida, nananatiling matatag si Alana sa kanyang desisyon. Nagkalat ang koponan habang tumatakbo si Grace sa mga kalye, naabutan lamang ni Gabriel sa tabi ng kanal. Sinubukan ni Ethan na tumakbo palapit sa kanya, ngunit ang The Entity ay nagpanggap bilang Benji para ipadala siya sa maling direksyon. Natagpuan siya ni Paris na lumaban sa kanya at natalo, ngunit pinili ni Ethan na iligtas ang kanyang buhay. Nahanap ni Ilsa ang dalawa at nakipag-away kay Gabriel, sa huli ay nagwakas sa kanyang nakamamatay na pananaksak kay Ilsa. Huli na si Ethan dahil wala na si Ilsa. Sumama si Grace kina Ethan, Benji, at Luther habang nagsisisi siya sa pagkamatay ni Ilsa, ngunit tiniyak ni Luther na hindi siya ang may kasalanan. Nangako si Ethan na protektahan si Grace habang si Luther ay papunta sa isang off-grid na lokasyon para i-break ang mga bakas ng The Entity sa kanyang hard drive. Sinabihan din niya si Ethan na huwag patayin si Gabriel dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang kailangan ng The Entity ng susi. Ang bagong plano ay buntot kay Alana dahil nakatakda siyang makipagkita sa isang mamimili para sa susi sa Orient Express. Gumawa ng maskara si Benji para magpanggap si Grace bilang si Alana, ngunit nang subukan niyang gumawa ng maskara para magpanggap si Ethan bilang kanyang kapatid, hindi gumana ang mask machine, kaya napilitan si Ethan na gumawa ng bagong plano para makasakay sa tren. Sa tren, sumakay sina Gabriel at Paris at pinatay ang konduktor, na naging sanhi ng pagtakbo ng tren sa pinakamataas na bilis nito. Si Ethan ay sumakay sa isang motorsiklo at sinubukang humanap ng magandang posisyong masasakyan. Pinawalan ng kakayahan ni Grace si Alana at nagpanggap na siya. Samantala, nakatagpo ni na Gabriel at Paris si Denlinger na umaasa na ihanay ang kanyang sarili sa The Entity. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa Sevastopol na sumusubok sa mga kakayahan nito sa pagnanakaw gamit ang network ng The Entity, ngunit sa halip ay kinuha ang kontrol at nilinlang ang sub upang pasabugin ang sarili nito. Nang sabihin ni Denlinger na alam niya kung saan matatagpuan ang sub, pinutol ni Gabriel ang kanyang lalamunan at pagkatapos ay naghanda na patayin si Paris, na sinasabing ipagkanulo siya nito. Sinaksak niya ito at tumakas. Pinalampas ni Ethan ang kanyang pagkakataon na sumakay sa tren sa pamamagitan ng motorsiklo, kaya kailangan niyang magparachute sa isang bangin at tiyak na orasan ang kanyang landing. Pagkatapos ay nakilala ni Grace ang mamimili ng susi, na lumabas na si Kittredge. Itinuturing niyang kunin ng pera bilang bayad ngunit pakiramdam niya ay ibinebenta niya ang kanyang kaluluwa at tinatanggihan ang bayad. Kinukuha niya ang susi, ngunit hindi nagtagal ay nakompromiso ang kanyang pagbabalat kayo ng magising ang tunay na Alana. Sinubukan ng mga goons ni Gabriel na sundan si Grace, ngunit nabangga si Ethan sa bintana sa oras. Sinundan ni Ethan si Gabriel, habang sina Jasper at Digas ay nasa tren din at sinusundan siya. Pumunta si Grace sa harapan para subukang pigilan ng tren sa paglakad pa. Pagkatapos ng mahabang labanan, kinulong ni na Jasper at Digas si Ethan bago niya mapatay si Gabriel, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon mula sa tren. Pagkatapos ay nagtakda si Gabriel ng timer para sa mga bombang magpapasabog sa papasok na tulay. Inalis ni na Ethan at Grace ang kawit sa harap ng kotse habang sinisikap ng mga ahente na maisakay ang lahat sa kaligtasan.
Ang tulay ay sumabog, at sina Ethan at Grace ay kailangang umakyat sa maraming bumabagsak na mga kotse. Bago sila mahulog, sila ay iniligtas ng Paris. Bago siya mawala ng malay, binanggit niya ang Sevastopol at binati si Ethan ng good luck. Pagkatapos ay tumakas si Ethan sakay ng parachute bago siya arestuhin ni Jasper at Degas. Hinanap ni Grace si Kittredge at sinabing gusto niyang sumali sa IMF. Si Gabriel ay kontento sa kanyang tagumpay hanggang sa napagtanto niyang inilipat ni Ethan ang susi na kinuha niya kay Grace gamit ang isang lighter, na naging dahilan upang isigan niya ang pangalan ni Ethan sa gali. Muling nakipagkita si Ethan kay Benji, na ngayon ay may hawak ng susi. Maririnig ang boses ni Kittredge na tumutugon kay Ethan dahil ang kanyang susunod na misyon ngayon ay kinabibilangan ng paghahanap sa Sevastopol at pagliligtas sa mundo. Binabati din niya si Ethan ng good